meron bang minimum requirements para ma-approve ng DENR? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating YouTube channel. At kung bagong viewers ka sa channel na ito or napadaan po kayo at gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-iibon, ay humingi pa ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So paano nga ba ang apply na sa DENR? Meron bang minimum requirements para ma-approvean tayo ng DENR? So ganun din po yung mga kuro-kuro, agam-agam ng ating mga kahabi na nahihirapan sila sa pag-a-apply ng CWR sa ating mga kahabi dahil hindi nila nalalaman yung proseso ng mga kakailanganing requirements. At meron pa tayong mga ibang kahabi na ang ibon nila ay hindi nila alam na ito pala ay kailangan pang iparehistro sa DENR. Meron din mga kahabi na nabili lang nila sa pet shop na inaalaw naman ng pet shop na makapagbenta sila. So doon pa lang ay wala na po silang idea na kailangan pang iparehistro sa DENR. Tapos minsan mabibili pa natin ng mga species sa mga palengke, sa daan, minsan nilalako, so online. So wala tayong ka-idea na kailangan pala itong iparehistro. So ganun din yung tanong ng ating kahabi na si Eros Torres. Ano po mga requirements? Ano nga po mga minimum requirements para ma-approve po, sir? Plano ko sana mag-alaga ng isang kakatil lang kasi kailangan po pala ng aviary. So hope makatulong tayo sa ating talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, kung ano nga bang mga minimum requirements para ma-approve ng DENR. So actually kahabi, wala itong minimum na requirements, although kailangan natin ma-provide yung mga requirements. So ano-ano nga ba yung mga requirements? Marami na po akong natalakay regarding po sa mga requirements na para makapag-apply tayo sa DENR ng CWR holder. So kung gusto nyo, balik-balikan nyo lang po yung mga previous video ko. Ngunit sa ating katanungan ng ating kahabi na si Eros Torres ay bibigyan natin ng kaliwanagan yung kanyang katanungan. Medyo mayroong pag-alala or pag-agam-agam sa kanyang katanungan. So sa requirements kahabi, wala pong minimum. Basta ang kailangan natin ma-provide ng mga requirements ay unang-una po yung duly accomplished application form. So yung application form po, ito ay makukuha natin sa DENR or pwede natin ito ma-download sa dnr.gov.ph. So yun po yung una nating requirements. Ang pangalawa po yung mode of acquisition, kung paano po natin nabili yung ating mga species. So kailangan po merong official receipt, sales invoice, deed of sale or deed of donation. Kahit po sa alin sa apat na to mga kahabi, isa lamang po rito ay pwede na pong itong maging requirements sa atin. Tapos LTP po, kahit within municipality natin kahabi na na-acquire ang ibon, ay kailangan pa ng bagong rules, guidelines ng DENR na kailangan makapag-provide po ng local transport permit. At pang-apat po yung health certificate ng ibon. So ito po ay shoulder po ng breeder at or si seller. Ito namang document stamp, pwede nyo pong pag-usapan kung sino po ang sasagot, si breeder or si seller. So mostly po, minsan nanggagaling ito sa DENR na mismo, itong document stamp. Pero sa DENR NCR ay si buyer na po ang magpo-provide ng document stamp. So ito po yung mga requirements natin mga kahabi. Pang-anim po, kung sa CWR tayo makakapag-avail ng ibon, ay photocopy
ng CWR ng breeder at yung kanyang quarterly breeding report at saka government ID at saka government ID po ng buyer kung sa CWR tayo mag-aabil. Pero kung sa wildlife farm permit naman po tayo mag-aabil ay hindi na po kailangan ng photocopy ng wildlife farm permit ng breeder. Meron na po itong certificate na ibibigay sa atin at saka yung sales invoice. So pangpito po yung payment. So yun po ang napakahalaga, yung payment. Pero napaka minimal naman po ng mga bayarin. 100 lamang po para sa registration. Yung 50, one head hanggang 50 heads ay 50 pesos lamang po mga kahabi. So doon po yung sa pangalawan yung tanong. So plano ko sana mag-alaga ng isang kakatil lang kasi kailangan po pala ng aviary. So sa pangalawa yung tanong kahabi ay kahit ilang pong piraso ay wala pong minimum, wala pong limit. Kahit isang piraso kahabi, basta ito ay imported, ito ay exotic, ito ay endangered, need po iparehistro sa DENR. So kung kailangan tayo mag-aalaga ng ibon ay suriin natin, alamin natin ang kategorya ng isang ibon na ating aalagaan. Kung ito ba ay kinakailangan pang iparehistro. Mag-research mo tayo mga kahabi or magtanong tayo sa mga kapwa natin na mag-iibon. Sabihin lang natin kung anong ibon yung ating aalagaan ay makakapag-reply po sila kung need po na iparehistro sa DENR. At sa mga baguhan dyan na gusto mag-alaga ng mga imported species or imported birds, exotic birds, endangered birds, ay kailangan po na mag-avail tayo doon sa legal source na makakapag-issue ng official receipt, sales invoice, deed of sale at deed of donation. So yun po mga kahabi ang mga requirements natin na kakailanganin para makapag-apply tayo sa DENR. Wala po itong minimum na requirements. Although kailangan itong mga requirements ay makumpleto po natin. So yun po ang mga requirements. Wala pong minimum. Ito po ang mga requirements. Tapos kahabi, yung sa pangatlong yung tanong ay kailangan po pala ng aviary. So hindi na po kailangan ng aviary kung ilang piraso lang naman ang inyong aalagaan. Ang importante, cages, merong espasyo para sa paglalagyan ng ibon, area na hindi naman siya na under the sun or under the rain. So kailangan suitable din yung magiging area ng paglalagyan ng ibon at ng cages. Dahil bago tayo ma-approvean ng DENR na sa ating pag-apply ng CWR ay meron po itong inspection visit or tinatawag na site visit. So pag nag-site visit na po ang mga inspection team sa ating bahay at nakita na may capable naman tayo na mag-alaga ng species, ay doon po ma-approvean yung ating pag-apply. So pag na-approvean na tayo ay pwede na tayong bumalik sa DENR para ma-follow up yung ating pag-apply at the same time doon na po yung process ng payment. So yun po mga kahabi, Eros Torres, hope meron tayong nakatulong na kasagutan sa inyong katanungan na meron bang minimum requirements para ma-approve ng DENR yung ating application ng Certificate of Wildlife Registration. So wala pong minimum, basta itong mga requirements na to ay kailangan ma-provide. So mostly mga kahabi, ang magpo-provide naman ng mga requirements na to ay si breeder, hindi po si buyer. Si breeder at si seller ang magpo-provide ng mode of acquisition, LTP, health certificate, at kung sa CWR tayo mag-aabel ay yung photocopy ng CWR at QBR at government ID ni breeder. Ang ipo-provide lang natin na tayo ay buyer, yung government ID natin at yung document stamp at yung payment sa DENR.
So sa 500 na pesos na ating dadalhin sa DNR, ito po ay meron pang sukli para sa ating pangmerienda. Kung ilang piraso lang naman ang ating i-apply sa DNR. So hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan regarding sa ating talakayan, kung meron pang minimum requirement para ma-approve ng DNR. At kung nagustuhan nyo itong mga talakayan natin regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Every at iba pa. So maraming po salamat sa inyo mga kahabi, at nais ko pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta sa mga silent viewers dyan. Shoutout po sa inyo, at nais ko rin pong i-shoutout si kahabi Kyrie Ellison. Shoutout po si kahabi Brian Nereson Negoy. Sa shoutout po sa inyo kahabi, si kahabi Maya May Marbella. Shoutout po si kahabi Ato. Shoutout po kahabi. Si kahabi Molted Avery. Shoutout po si kahabi Yolanda Garcia. Shoutout po sa inyo. Si Alberto Ramos. Shoutout po kahabi. Si Glotony. Shoutout po si kahabi Los Biminda Sabado. Shoutout po. At last but not the least, shoutout po sa inyo kahabi Victor Aguila. Maganda ang buhay pag meron tayong mga kaalaman kung meron bang minimum requirement para ma-approve ng DNR. So kailangan, kung tayo po ay mag-a-avail ng ibon na gusto nating iparehistro sa DNR, tiyakin natin na sa pagbili pa lang or sa pag-avail, sa pag-acquire ng ibon, tiyakin natin sa legal source tayo mag-avail para end of the day, hindi po tayo mahihirapan sa pag-apply ng DENR, at hindi po tayo maghahanap kung saan tayo kukuha ng mga requirements. So sa simula pa lamang kahabi ay tiyakin natin na mapoprovide natin yung mga requirements. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.